Gabby's points of view. Itinaas ko ang short ko. I flushed the toilet. Hassle naman. Ngayon pa ako nagkarengla. Ang dami-dami ko pa man din plano. Habang naghuhugas ako ng kamay, napatingin ako sa itsura ko sa salamin. Hindi ako napangiti. Ang itim ko, pango ang ilong ko, sungkay pa ang mga ngipin ko, na walang magandang feature ang mukha ko. Kaya siguro talong-talo ako ng mga kabarkada ko. Walang panama ang talino at sipag sa magandang physical na anyo. Heto ako, nabubuhay sa inggit at lungkot habang sila ay masaya sa buhay nila. Gusto ko na lang silang mawala sa landas ko para hindi ko na ito maramdaman. Nagmumukha akong kawawa at talunan dahil sa kanila. Napapabulong na pala ako sa ngit-ngit. Mga dalahira kayo. Papatayin ko kayong lahat. Naimasmasan ako nang umapaw ng tubig sa lababo. Shit, madali kong inikot ang gripo upang isara. Nabasa pa ang t-shirt ko. Loko talagang buhay to, oo. Palabas na sana ako ng banyo nang marinig kong bukas ang main door. Siniguro kong nakasara ng maayos ang lock at itinampat ko ang tenga ko sa pinto. Niyakap ko ang kutsilyo sa dibdib ko. Nakiramdam muna ako ng ilang minuto. Nakarinig ako ng malakas na sigaw. Kasunod ang sunod-sunod na yabag ng mga paa. Teka, nagbababaan sila. Napailing ako at walang nagawa kundi sumunod. Natanaw ko sila sa poolside. Napatakip ako ng ilong ng malaphang ko ang masangsang na amoy na iyon. Amoy malansa. Amoy dugo. Pinagmasdan ko ang swimming pool na pula, ang kulay ng tubig. Halos walang matira sa katawan ni Rika. Walang dudang hinaluan ng hydrofluoric acid ang tubig. Isang uri ng chemical na kayang tumunaw ng laman at buto ng tao sa loob lamang ng ilang minuto. Hindi ko alam kung anong magiging reaction ko. Dapat pa akong magulat sa nangyaring ito. Kung sa simula pa lang sinabi niya ng killer sa sulat na isa-isa niyang kaming papatayin, dapat ba akong magluksa? Kahit ilang beses kong hiniling na mamatay na sana ang mga kabarkada ko, natatakot ako kasi wala akong maramdaman. At higit sa lahat, hindi mapigilang tumaas ng gilid ng mga labi ko. Sa wakas, patay na ang pinakamaganda at sexy kong kabarkada. Ang laking tinik ng nabunod sa akin. Gusto kong magpasalamat sa killer, pero hindi ako magpapatalo sa kanya. I'll be the last woman standing. Tinignan ko ang mga kasamahan ko. Si Abby ay pinupunasan ang bibig niyang may suka. Si Lindsay ay humahagulhol ng iyak. Si Cristel ay nakatulala sa gulat. Napilitan tuloy akong mag-react man lang, baka sabihin lang wala akong pakialam. Wala bang nakakita agad kay Rika? Sino bang nauna sa inyo dito? Nagpunas ng luha si Lindsay. Si Cristel, turo nito. Cristel looked at me with those empty eyes and gave me one better smile. Ako na naman, napabuntong hininga na lang siya. Napatingin ako kay Lindsay na nakatitig pa rin sa amin na para mang hinihintay kung mag-aaway kami o ano. Hindi siya pwedeng makahalata na hindi ko na pinagbibintangan si Cristel dahil nalipat na sa kanya ang suspicious ko. Baka mag-ingat pa siya sa mga kilos niya. Magpapanggap ako. Wow, hindi ko na alam kung anong gusto mong isipin ko sa iyo. Total nakaturo kay Cristel ang lahat ng ebidensya. Isa siya sa mga nagluto ng malason si Maricar at siya pa ang unang tao sa pool nang malunod si Rika. Samantalang si Lindsay ay may mga alibay siya. Naglalaro siya ng board game noon at halos magkasabay pa sila ni Abby na pumunta dito sa pool. Ngunit kung si Lindsay ang killer, paano naging perfect ang mga alibay niya? Hindi kaya may kasabuhat siya? Grace, napalingon ako kay Abby. Bakit ba sayang damit mo? I rolled my eyes inwardly. Pagbibintangan ba nilang ako ang tumula kay Rika kaya basa ang damit mo? At ngayon kailangan ko pa bang ikwento sa kanila na may regla ako at nabasa sa CR ang damit ko? Crystal points of view. Tiningnan ko ang orasan sa salas. 2:00 na pala ng madaling araw. 2 na rin ang nalaga sa grupo namin. Mabuti pa matulog muna tayo, sabi ni Abby. Matulog? Grace was mocking her. Good luck kung magising ka pa. Ang nalalabi kong enerhiya ay bubuhos ko pa rin makapagtalo kay Grace. Mukhang di niya kinaya ang manahimik. Napahikab ako. Sa tingin ko pabor yung killer sa ideya na to. Siguro naman kailangan rin niyang magpahinga at matulog. Nagkibit balikat ako. Not unless supernatural being siya. Nalaki ang butas ng ilong ni Grace saka inirapan ako. Pwede tayong maghanin-hinan sa pagtulog. Sleep shift, mungkahin ni Abby. Okay lang naman sa akin kung ako muna yung magbabantay. Medyo nakapagpahinga na rin ako kanina kahit mababaw yung tulog ko. Ako rin, nakatulog rin ako ng 1 oras kanina. Ginitian kami ni Lindsay.
Partner na lang. Muna kami ni Abby sa pagbabantay. Kinindatan niya ito. Tumango si Abby. Nung kahit 3 hours lang, ang mahalaga ay makatulog tayo kahit papano. Bali matulog muna kayo ng 2 to 5 a.m. gabi. Tapos kami naman ni Abby ng 5 to 8 ng umaga. Ayos ba yun? Suggestion ni Lindsay. Ibinalik ko ang tingin ko kay Grace na bakas ang pag-aalangan sa kanyang mukha. Huwag kang mag-alala, ako ang partner mo. Ako yung killer, diba? Panguyam ko. At isa pa kung papatayin ng killer yung partner niya, edi booking na siya. Tsaka hindi rin tayo papatayin ng killer ng sabay-sabay habang natutulog kasi kung ganun, sana nilasan niya na lang tayong lahat. Hindi na sumagot pa si Grace. Sa wakas ay itinikom rin niya ang bibig. Gusto ko na rin i-relax ang utak ko sa lahat ng ito. Kahit ilang oras lang dahil kung hindi, mababaliw na ako. Okay, tumayo ako. Yun na lang ang first room na gamitin natin. Umakyat na kami sa itaas. Pinili ko ang kama na malapit sa pinto. Si Grace ay sa tabi ng bintana. Sina Abby at Lindsay naman ay nasa mini table sa gitna, mga umiinom ng kape. Tanging ang lampshade at sinag ng buwan lamang ang nagbibigay liwanag sa buong kwarto. Kung pwede nga lang matulog ako. Nang mulat ang isang mata, sinasabi sa akin ng utak ko na huwag kong ipaubaya sa iba ang pagbabantay sa sarili ko, pero tinatraidor ako ng katawan ko. Bago tuluyang bumagsak ang mga talukap ko, ang huling bagay na nakita ko ay ang mga nakakalokong ngiti ni Lindsay at Abby. Good night, sweet dreams. Abby's point of view. Pinagmasdan ko si Lindsay habang natutulog. Ang tambok ng pisngi niya. Pagkatapos ay kitang-kita ang double chin niya. Ang cute, mukha siyang baby damulag. Umupo ako sa tabi ng bintana. Napahinga ako ng malalim. Wala atang 24 oras pero 2 na ang namatay sa amin. Nagkaroon dati ng survey. Gugustuhin mo bang malaman ang exact date kung kailan ka mamamatay? 97% ang nagsabing ayaw nila kasi natatakot sila. While me, I'm leaning on the brave 3%. Gusto kong malaman kung kailan ako mamamatay para ma-maximize ko ang buhay ko. Naisip ko nga, may dahilan siguro ang Diyos kung bakit ako nabuntis ng maaga upang maranasan ko kung gaano kasaya at kasarap ang magkaroon ng mga anak, kung gaano ka-fulfilling ang motherhood kasi mamamatay ako ng maaga. Ganito pala pag malapit ka na sa kamatayan, nag-flashback sa iyo ang lahat ng pangyayari. Kumirot ang dibdib ko nang maalala kong pinagalitan at pinalo ko pa ang bunso ko kasi ayaw niya akong umalis para sumama sa bakasyon na ito. Nanay, huwag mo ako iwan. Tuluyan akong napaluha. Kung ako lang hindi ako natatakot mamatay. Pero kapag naiisip ko ang mga anak ko, sino ang mag-aalaga sa kanila? Paano kung sila naman ang bugbugin ng asawa ko? Napatayo ako. Kailangan kong mabuhay para sa kanila. Kailangan kong lumaban para sa mga anak ko. Dinampot ko ang kutsilyo ko. Lumabas ako at pumasok sa kabilang kwarto. Kinalkal ko ang mga gamit namin. Kinuha ko ang cellphone ko. Nanlaki ang mga mata ko sa saya nang makita akong may signal. 1 bar. Bago pa man ako makapindot, may matigas na bagay na pumukpok sa aking ulo, kasabay ng pagdilim ng paningin ko. Gabby's points of view. Ang sakit ng ulo ko. Biti na nga ang tulog ko. Ang babaw pa pagkatapos halos every 15 minutes yata ay naaalimpungatan ako. Visit, ayoko sa lahat yung ang sama ng tulog ko dahil the next morning paniguradong sira ng araw ko. This day may be the last for some of us, but definitely not me. Pinikit ko ang mga mata ko. I need to gather all the physical and mental energy in my body. Makikipagpatayan pa ako sa killer. Okay ka lang ba, Grace? Untag ni Cristel. Do you want some coffee? You don't look so good. Napataas ako ng kilay. Sinasabi ba niyang pangit ako? Tumayo ako. I can perfectly handle myself. Kumuha ko ng mug at nagtimpla ng kape. Gising kaming dalawa kanina pang alas 5 ng umaga dahil sa aming sleep shift. Tumambay na lang muna kami sa dining area. Nag-aasikaso si Cristel ng breakfast namin. Wala naman akong bala kainin iyon. Nakukuha pang magham at kumanta ni Cristel habang nagluluto. Relax naman yata siya. Dahil ba yun sa pagkakatulog niya? O dahil alam niya hindi siya papatay ng killer? I'm 99% sure na si Lindsay ang pumamatay. Pero malakas ang kutob ko na may kasabwat siya sa barkada. Lindsay point of view. Kung malamang sikmura ako sa matamis na amoy kaya napabangon agad ako. Nakita kong nakaimis na ang higaan ni Abby at wala na rin akong kasama sa kwarto. Iniwan nila akong mag-isa. Ang sama ng mga bruhang yun. Niyakap ko ang voodoo doll ko. Buti ka pa di mo ako iniwan.
Ipinatong ko ang voodoo doll ko sa ibabaw ng kama. I kiss it. Magpakabait ka ha. Behave ka muna. Musangot ang mukha ko habang bumababa ng hagdan. Pero bigla akong napangiti nang makitang nakahaing pancake sa table. Wow, yummy! Hinitaan ako ni Cristel kasabay ng bati ng good morning. Binati ko rin siya. Sorry nga pala na una na kaming bumaba. Nagluto kasi ako ng breakfast natin. Paliwanag niya. Sige na nga. Di na ako magtatampo dahil ipinagluto naman niya kami. Nilagyan ko ng syrup at butter ang pancake ko. Napatingin ako kay Grace. She just gave me a smug look. Ang baboy mo talaga, no? Hindi ka man lang nagmumug. May panis na laway ka pa. Pinaliliitan ko siya ng mata. Hindi kaya ako tulo-laway kung matulog. Tama na nga yan. Inawat kami ni Cristel. Umagang-umaga ay mag-aaway agad kayo. Kumain na lang tayo. Kahit naman umaga, tanghali o gabi ay basura itong ugali ni Grace. Ang baho, parang hininga niya. Lahat kami ay may tinatagong baho ang ugali. Pero pinakamasangsang ang ugali ni Grace. Mahirap alisin ang inggit sa sistema ng tao. Nananalaytay ito sa bawat hibla ng laman mo. Nakakatakot magkaroon ng kaibigan na inggitera dahil ang dami niyang kayang gawin para lang masira ka. Kulang pa ka sa kanya ang laitin ka para hindi mo maramdaman ang angat ka sa kanya. Pag sinisiraan ka pa niya ng patalikod, kailangan niyang makakumbinsi ng ibang tao para makumbinsi rin niya ang sarili. Doon lamang siya kakalma. Inabutan siya ng kubyertos ni Cristela. Sabay ngiti. Tikman mo yung pancake. Nilagyan ko ng twist yung luto niyan. Nilagyan mo ba ulit ng lason? Sininghalan siya ni Grace. Oh please, don't use me the same trick twice. Natigil ako sa pagmuy at maubo-ubo ako. Oo nga munti ko nang makalimutan na si Cristel nga pala ang nagluto ng carbonara kagabi. Binuksan ni Grace ang plastic ng cheese bread at iyon ang kinain niya. Hindi ko na rin naituloy ang pagkain itong pancake. Nagtimpla na lang ako ng kape saka kinuha ang baon kong cookies at brownies. Halata akong pinipigil lang ni Cristel na umiyak. Hindi ko rin naman masisisi si Grace. Teka, nasan nga pala si Abby? Tanong ko, wala ba sa itaas? Hihintayin ka nga daw niyang magising para may kasama ka. Sabi ni Cristel. Natouch naman ako dun. Si Abby talaga ang super best friend ko sa barkada. Talaga? Pero di ko naman siya nakita. Mag-isa na nga lang ako sa kwarto nung magising ako. Walang ano-ano isang malakas na sigaw ang sumagot sa amin. Abby's points of view. Nagising ako ng mag-isa. Kadiliman ang sumalubong sa mga mata ko. Hindi ko matukoy kung nasaan ako. May kung anong umiipit at tumutusok sa leg ko. Parang barbed wire. Pinigilan kong gumalaw nang marinig kong lumangit-ngit ang tinutungtungan ko. Napapikit ako ng madiin. Isang maling galaw lang ay mahuhulog at mabibigta ako. Hindi ako makasigaw para humingi ng tulong. May nakatapal na